sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras birthday boy, Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang makulimlim at umaambon na hapon. Naulan po ba sa inyong lugar? Dito po ay ambon lang. Mamasa-masa lang lakay. Magandang hapon na Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. At 30 ng buwan ng Hunyo. Wow! Day. Tapos na naman ang buwan. Tapos na rin yung sahod lakay. At narito ang ating mga headlines. Good news. Presyo ng petroleum products may rollback na halos 2 piso kada litro bukas. Good news din dahil 50 pesos na taas sweldo sa Metro Manila naprubahan ng NCR Regional Wage Board ayon sa DOLE. Buying price ng palay mananatili kahit lumawak pa ang 20 pesos na bigas. Meron na program ng Paulo ayon sa Pangulo. Ayuda sa mga magsasaka tuwing may kalamidad, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayun pala, 20 bigas meron na. Seguridad sa ika-4 na zona ng Pangulong Marcos sa pinaplansya ng PNP. Ayon naman kay General Nicolas Torre III. Pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City, nasa poder ng DILG ayon yan sa COMELEC. Chief of Police naman ng Rizal sinibak dahil sa diskarteng tamad ayon kay General Torre. 2 pulis at isang hold-upper nagkabarilan sa Quezon City. Isang pulis at hold-upper kapwa patay. Wow. State of Health Emergency kasadong ideklara sa Maynila dahil sa hindi na kolektang mga basura. Manakanakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, epekto ng LPA at Southwest Monsoon ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Asahan po ang manakanakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa unang linggo ng Hulyo. Ayon sa Pag-asa dahil ito sa pinagsama epekto ng low pressure area at Southwest Monsoon o habagat. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area noong linggo ng gabi. At ito'y namataan sa 1,000 kilometro sa silangang bahagi ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa na ito'y maging ganap na bagyo. Pero babala ng Pag-asa, asahan naman ang maulap na papawirin na may kasamang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa maraming lugar mula July 1 hanggang July 4. Samantalang makaras naman ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan sa iba pang dako ng bansa. Makakahinga-hinga ng bahagya ang ating mga motorista dahil good news! Aarangkada na bukas ang halos 2 pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na anunsyo ng mga kumpanya ng langis,
piso 80 sentimos ang bawas sa kada litro ng diesel at piso 40 sentimos naman sa gasolina. Habang may tapyas presyo na 2.20 ang presyo ng kada litro ng kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng oil companies alas 6 ng umaga bukas, araw ng Martes. At good news din, aprobado na ng National Capital Region Tripartite Wages and Productivity Board ang dagdag sahod na 50 pesos kada araw sa mahigit na 1.2 milyong minimum wage earners dito sa Metro Manila. Ayon sa Department of Labor and Employment, dahil dito ay tataas na sa 695. Magiging 695 na ang daily minimum wage para sa mga non-agriculture sector mula sa 645 pesos hanggang 658 para sa agriculture, retail, service at small manufacturing establishments. Epektibo ang bagong dagdag sahod simula July 18 na itinuturing na pinakamataas na wage increase sa kasaysayan dito sa Metro Manila. Batay sa National Wages and Productivity Commission, katumbas na ito ng dagdag na 1,100 pesos hanggang 1,300 kada buwan, depende sa bilang ng araw ng pasok ng mga manggagawa. Mananatili sa 18 pesos hanggang 23 pesos kada kilo ang buying price ng palay ng National Food Authority ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa dialogo sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, sinabi ng Pangulo na hindi magbabago ang presyo sa pamimili ng NFA anuman ang maging presyo ng bigas sa merkado at kahit pinalawak pa ang programang 20 pesos kada kilong bigas. Tugon ito ng Pangulong Marcos sa tanong ng isang magsasaka kung paanong matutugunan ng pamahalaan ang mababang pagbili sa kanilang mga produkto. Narito ang pahayag ng Pangulo. Kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi namin ibababa. Dagdag ng Pangulo, sinisiguro rin ng gobyerno na nakakamenos ang mga magsasaka sa iba't ibang inputs kaya maramihan ang ginagawang pagbili ng Department of Agriculture ng pesticides at abono para makamura. Nako, dapat tignan yung bilihan ng palay, Mr. President. Dahil meron ng mga farmers na dumulog dito sa ating himpilan. Dahil ang bilihan ngayon ng palay ay 7 pesos, may 8 hanggang 10 pesos. Grabe kada kilo. Lakay. Ayan, sinabi mo, ha? Samantalang sinasabi ng NFA na buying price ay 18 to 22 20 pesos. Samantala, tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handang suportahan ng gobyerno ang mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Sa pagdayalogo sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, sinabi ng Pangulo na meron ng nakalatag na sistema ang national government hanggang sa lokal na pamahalaan para tulungan ang mga magsasaka. Narito ang Pangulong Marcos. Dahil alam na natin kung ano yung mga kailangan gawin, nailagay na natin ang mga iba't ibang sistema sa DA, sa NFA at sa hanggang sa local level ay handa na tayo. Alam na namin yung aming kailangan gawin. Inayos na namin ang sistema. Samantala, sinimulan ng plantsahin ng Philippine National Police ang ilalatag na seguridad para sa ika-4 na State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo 28 kasabay ng pagbubukas ng 20th Congress. Sa isang press conference sa Camp Crame, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na kabilang sa mga ginagawang hakbang ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Sergeant at Arms ng Kamara at iba pang mga kinaukulang
ahensya. Giititore ito ay para tiyaking maayos at mapayapa ang magiging takbo ng aktibidad. Bagamat wala pang pinal na detalye ng deployment, tiniyak ng pambansang pulisya na isa sa pinal na ang mga plano at estratehiya para sa seguridad ng SONA. Samantala, nagunahan na ang ilang mambabatas sa pag-aay naman ng kanilang panukalang batas para sa pagbubukas ng 20th Congress. Bagamat July 28 pa formal na magbubukas ang 20th Congress, kung saan inaasang ilalahad ng Pangulong Marcos ang kanyang ika-4 na State of the Nation Address, abay nagsimula na magsumiti ng mga bills ang ilang kongresista ngayong araw. Ayon sa Kamara, madaling araw pa lamang ay may mga congressional staff nang pumila para mauna sa pagsumiti ng mapanukala ng kanilang mga kongresista. Ilan sa mga naunang nakapagayon ay sina Congressman Dasa, Lebiste, Fresnedi, Salceda, Romualdo, Romulo, Revilla, Fernando, Libanan, Gonzales, Arenas at marami pang iba. Alas 12 ng tanghali ay formal namang tinanggap ang mapanukalang batas. Alinsunod kung kailan epektibo ang pagsisimula ng panunungkulan ng mga naalal na bagong opisyal sa ilalim ng bagong kongreso. Sana yung bilis ng filing ganun din ang bilis ng kanilang pagtatrabaho, paglilingkod sa bayan. Tama. Samantala, bukas ang Senado sa mungkahing buksan sa publiko ang mga deliberasyon sa Bicameral Conference o BICAM hinggil sa national budget. Ayon kay Attorney Renato Bantug Jr., Secretary to the Senate, may mga reforma na silang ipinatupad sa Senado para sa transparency sa budget process. Iniimbitahan rin anya nila ang media para maging saksi sa BICAM committee meetings, ngunit sa kanilang karanasan ay limitado lang ito sa opening at closing ceremony. Dagdag ni Bantug, welcome sa kanilang proposal na mabigyan ng access sa publiko upang mas maunawaan pa ang proseso ng pagbabalangkas ng national budget. Una rito, nanawagan si House Speaker Martin Romualdez na gawing bukas sa publiko ang pagtalakay sa budget para sa 20th Congress na umani ng suporta mula sa mga kasamahang kongresista. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Customs Commissioner Bienvenido Rubio abay sinibak sa tungkulin habang umaattend ng conference sa ibang bansa. Sakit naman yan. Kanila kayo makakat short yung conference? Kasi hindi ka na yung representative. Siguro magbakasyon na lang tuluyan doon. Awa naman Wala siyang kamalay-malay, umatid ng conference. Sa Belgium. Sarap pa naman ang tsokolate doon. Ayan. Abay wala siyang kamalay-malay, nanumpa na. Kay Pangulong Marcos ang papalit sa kanya. Ligwak na pala siya na kayo. Nakaasimot ni Apo Bienvenido Rubio na ang anak ni pinili ay Batak, Ilocos Norte. Samantala, pagupo ni dating Pangulong Digong Duterte bilang mayor ng Davao City, bahala na ang DILG kung uupo ayon sa COMELEC. Talaga, ha? Amo kayo tan. Samantala, police chief naman ng lalawigan ng Rizal, sinibak dahil daw sa diskarteng tamad. Ala, tamad ba yun? Diskarteng tamad lakay. Natutulog sa pansitan, ganon? Malaman natin mamaya. Dalawang pulis at isang hold-upper abay nagkabarilan sa Quezon City. Naku, tinamaan yung pulis at isang hold-upper. Parehong patay. At state of health emergency kasadong ideklara sa Maynila dahil sa mga hindi nakokolektang mga basura. Nagdugyutin ang mga payaw. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay.
alas 4:28. Matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Palapan ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami na ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Oras sa Mistea. Ganap na ang alas 4:33 ng hapon. Balikan natin ating mga balita. Nasa ating linya na ang presidente ng Federation of Free Workers. Alamin natin ang kanyang reaksyon kaugnay sa wage increase, Miss Thea. Malaki-laki rin yun na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board dito sa National Capital Region na 50 pesos. Nasa ating linya si Attorney Sunny Matula ng FFW. Attorney Matula, sir, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon, Dio. At hello. Kasama natin Attorney si Thea. Si Dia, magandang hapon. At siyempre, magandang hapon sa milyon ninyong tagasunod sa DZRH. Ayan, masaya po ba kayo, Attorney Sunny Matula, sa FFW? At meron ng ipapatupad na wage increase inaprubahan para sa Metro Manila. Malaking tulong yon at welcome po sa Federation of Free Workers yung desisyon ng Regional Tripartite Board sa National Capital Region. Pero sa amin ay siyempre ay mayroon po tayong nakabinbin na panukala sa Kongreso at sa Senado na palagay ko na i-file na kaninang umaga yung 200 pesos nationwide wage increase, ano? Sinusuportahan pa rin natin yon sapagkat siyempre ay maliit, not enough itong 50 pesos pero nakakatulong yan sa buhay ng mga manggagawa araw-araw. Pangalawa, siyempre mayroon ng national consensus yung Senado at yung House of Representatives na 100 pesos hanggang 200 piso na naiwanan lang dahil nagsara yung 19th Congress, ano, bago pumasok itong 28th Congress. At palagay namin ay mas makakatulong kung mas mataas ang sahod na ibibigay sa manggagawa kasi ang ating tinutukoy naman sa ating mga proposal ay makamit yung tinatawag na nakabubuhay na sahod. At siguro sa panukalang batas na sinusuporta sa Kongreso, Attorney Matula, sir, di ba pwedeng huwag lang by region, dapat nationwide ang wage increase dahil pantay-pantay. Pare-pareho lang naman po ang presyo, di po ba? Actually, minsan mas mataas pa ang presyo sa probinsya. Correct, tama. Tama ka, Dio. At sa aming palagay ay yung regional ang wage scheme ay yan po ay nagtutulak ng diskriminasyon. Mantakin mo yung mga probinsya na malayo sa Metro Manila nangangailangan ng pera yung mga manggagawa, mas mababa sila. Mas mahal pa nga doon sa Agusan yung gasolina. Sardinas. Sardina talaga. Mas mahal. Mas mahal doon sa Agusan kaysa dito. At ang gasolina siyempre kasi sa transportation cost naman, ano. At kinakailangan natin na makahabol yung taga-probinsya sa sahod sa Metro Manila. At limitado lamang yung 50 pesos sa Metro Manila, kaya po kinakailangan talaga ang pambansang taas sahod para at least makasama yung mga nasa probinsya. May nakikita po ba kayong negatibong impact ng 50 pesos na aumento sa sahod, sir? Palagay ko naman yan po ay nakakabuti sa mga manggagawa sa Pilipinas. Ano? Sa Metro Manila lalong-lalo na, ay palagay ko naman parang kuwan lang yan Parang unang hakbang, no? Parang installment. Sa palagay namin ay gusto i-discourage din ng gobyerno yung national wage kaya in-installment nila na 50 pesos sa Metro Manila. Pero sabi nga namin sa ating posisyon kanina ay malayo yung 50 pesos doon sa 200 pesos.
itong 50 pesos ay mga 7% lamang ng sahod sa Metro Manila, pa yung ating ini-aim ay yung 31 pesos wage hike, ano? At sana buong Pilipinas ang makatamasa sa wage hike na ito. Doon sa bill na sinusuportahan niyo, Attorney Sani Matula, sir, magkano po dapat ang minimum wage para sa ating mga manggagawa? Ay, siyempre gusto natin na yung lahat ng rehiyon sana ay mas mataas sa poverty wage, no? Kung 200 piso ang mai-adapt ng ating Kongreso, yung Senado at ang House, ay maiataas yung 17 dalawang rehiyon lamang ang mas mababa sa poverty wage. So, kung 200, pero kung 100 lamang, 8 lang ata ang mas mataas sa poverty wage na ito. Yung Metro Manila lang ang mas mataas sa poverty wage. Kung ikumpara natin doon sa presyo noong 1989 na 89 pesos, ang Metro Manila lang mas mataas ng 3%. Yung iba ay mas mababa, lalong-lalo na yung na malayo, yung Bangsamoro Administrative Region ay 50% below, no? Doon sa purchasing power ng 1989 natin. Kaya ating hinikaya talaga na maitaas ang sahod substantially, hindi yung pabarya-barya lamang. Attorney Sani Matula, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Hey, maraming salamat, Dio, at maraming salamat, Di, at mabuhay po kayo. Mabuhay po. Attorney, ang presidente ng Federation of Free Workers, Attorney Sani Matula. Ayan, so ang magiging minimum wage po, mahabigan ng mga manggagawa sa Metro Manila, magiging 695 na Miss Thea. Ayan. May dagdag na lakay na pangbiling 1 kilong bigas. 2 kilo. Ayan. Yung lakay, yung regular meal kasi 'di ba hindi naman lahat may access doon sa 20 pesos. Bili ka ng 20. Ayan, try ko po. Hanapin natin. Samantala, nasa ating linya na Miss Thea ang maswerteng nadikitan ng DZRH sticker. Ito ay taga, wow, ang layo. Ayan. Taga ole. Mexico. Ayan. Mexico, Pampanga. Ayan. May Kenny. May Kenny ne. Ayan, si Kuya Benedict Perez. Kuya Benedict Perez, buenas tardes. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, sir. Ayan, taga anong sasakyan mong dinikitan ng sticker ng DZRH, Kuya Benedict? Jeep po, sir. Oh, Jeep. Jeepney driver po. Jeepney driver po. Ano ang ruta, Kuya Benedict, ng inyong Jeep? Ano po? Mexico, San Fernando City po. Mexico, San Fernando City. Ayan. Ang tanong ko ngayon, Kuya Benedict, ayan, kamakailan naman po ang KBP Golden Dove Awards ay nagbigay ng parangal sa isang himpilan ng radyo bilang Best AM Station. At ang binigyan ng parangal ay ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Anong istasyon ng radyo ito, Kuya Benedict? DZRH po. Ang galing-galing mo talaga, Kuya Benedict. Swabing-swabe ang sagot. Congratulations, panalo ka ng 1,000 piso. Huwag mo nga ibaba, Kuya Benedict, para malaman natin kung kanino ipapadala, kung sa'yo kay Mrs. Ha? Ayan. Congratulations sa ating winner, at kung nais niyong manalo din ng Instanta Cash, abangan po ang location araw-araw na ating DZRH stickering team tuwing umaga. At magpunta sa kanilang lokasyon at isulat ang inyong cellphone number sa backfill ng sticker ng DZRH. At meron kayong tsansang manalo ng 1,000 piso. Balikan natin ang ating mga balita at mga reports. Standby man ang Milky Gunan Leta Narciso. Sinibak at pinalitan na ang Commissioner ng Bureau of Customs na si Commissioner Bienvenido Rubio. Ngayong araw ay nanumpa na kanina kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Commissioner ng Bureau of Customs na si Ariel Nepomuceno. Sa wakas,
Tagal nang nag-ambisyon din maging commissioner ito, ha? Si Ariel Nepomuceno ay dating executive director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC. At siya ay naging undersecretary din ng Office of Civil Defense, OCD. Samantala, wala pang impormasyon kung bakit pinalitan ang nakupong commissioner ng Customs na si Bienvenido Rubio, na kababayan ng Paulong Marcos mula Batak, Ilocos Norte. Ay sa report, pinalitan si Commissioner Rubio habang siya ay dumadalo ng conference sa Brussels, Belgium. Wow, sakit niyan ano, ha? Wala siyang kamalay-malay. Pag uwi niya, wala na pala siyang posisyon. Samantala, meron pang dalawang deputy commissioner ng Customs ang napabalita ring papalitan din o aalisin sa tungkulin. Wow. Nagbabadya ang panganib. Sino sila, ha? Mahina ba ang performance ng Customs, ha? Hindi ba sila nakolekta ng, di ba na natutupad yung kanilang target collection? Naku. Patay tayo. Kapit! Samantala, nasa Department of Interior and Local Government o DILG na ang bola kung hindi nakapag-oath-taking at makakapwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, desisyon na ng DILG ang pag-upo ng former president. Pero batay umano sa by operation ng Local Government Code, ang vice-alkalde ang pansamantalang aktong alkalde habang tatawagin si Duterte na mayor-elect. Samantala, interesado raw si Justice Secretary Boying Remulla na maging susunod na ombudsman. Wow. Sa katunayan, sinabi ni Remulla na siya ay nag-file na ng application sa Judicial and Bar Council para sa nabanggit na posisyon. Ayon sa JBC, ang deadline sa pagsusumite ng application para sa susunod na magiging ombudsman ay sa Biyernes ng hapon. Kasabay naman ng pagtatapos ng termino ni Ombudsman Justice Samuel Martires. Happy birthday, Justice Sam, at happy retirement. Samantala, walang karapatang mag-prosecute ang Office of the Ombudsman liban na lamang kung ang isang impeachable official ay nahatulan na. Iyan ang binigyang linaw ni Ombudsman Samuel Martires kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon sa maanumalyang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Martires, kikilos lamang sila oras na ma-convict si Duterte ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni Martires. Kami kay Jerry ay hindi nakikipag-agawan sa Senado, sa Kongreso tungkol sa impeachment ni Baby Sara. Apa. Sangayon lang sa binigay sa amin ng Constitution and pursuant to existing jurisprudence, ang amin lang pwedeng gawin dito ay mag-imbestiga. Okay. We cannot prosecute. Samantala, sinabi naman ni Martires na inalis na nila sa proseso ang pagsasagawa ng fact-finding investigation. Ito anya ang dahilan sa mabilis nilang pagkilos at pag-iimbestiga sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Kamara. Reforma sa National Food Authority at patuloy na mababang presyo ng bigas. Kabilang sa mga panukalang isusulong sa 20th Congress. Mananatili ba ang 20 pesos na presyo kada bigas nationwide? Sana. Alis number 12, Milky Rigunan Piscamin. Manang Milky. Nakayateya ngayong 20th Congress isusulong ang reforma sa National Food Authority para mapaba at mapatatag ang supply ng bigas. Unang birito na isinumite ni Leyte Representative-elect Martin Romualdez kaugnay ng unang araw na panunungkulan ng mga nahalal na opisyal matapos ang midterm elections. Ay kay Romualdez ang House Bill No. 1 o Rice Industry and Consumer Empowerment Act o RICE Act
ay isang landmark measure. Hindi lamang nito layunin na mapababa ang presyo ng bigas, kundi mapalakas din ang suporta sa ating mga magsasaka. Kapag naisabata sa amyendahan nito ang Rice Tarification Law para maibalik na ang regulatory powers ng NFA, makapasok sa merkado para malutas ang issue ng hoarding, profiteering at manipulasyon sa presyuhan ng bigas. Sa sandaling maibalik na sa NFA ang kapangyarihan nito, sila na rin ang may otoridad sa registration at lisensya ng mga bodega ng bigas. At ang sabi nga dito ng House Speaker ay magsasagawa na rin ng mga inspeksyon at magbabantay sa mga mapagsamantalang negosyante. Gate ni Romualdez, Rice is Life. Kaya ito ang unang bill niya sa 20th Congress at para masuportahan ang layunin ni Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng abot kayang halaga ng bigas ang pamilyang Pilipino. Ako si Milky Regunano para sa DCRH. Yes, Akay. Abay, gawin ulit yung ini-speaker, yung kanilang ginagawa noon, di ba? Pinupuntahan pa yung mga nire-red na bodega ng bigas. Yung mga hoarders, yung mga smugglers. Totoo. Totoo yan, Lakay, Ateya, at yung mga makukumpiska ay ibibigay sa mga nangangailangan din, lalo na noong panahon na may mga bagyo, ipinapamahagi din sa iba't ibang mga evacuation center. Pero ang sabi nga ni Speaker Romualdez, dapat ma-institutionalize itong mga ganitong gawain ng gobyerno para hindi pabago-bago ang direktiba kapag bago ang administrasyon. Ayan, yung mga smuggle na ganyan, ibigay sa DSWD. Ayan, para isama sa mga relief goods pag may kalamidad. Ayan. Okay. So, ayan, Lakay. At dahil unang araw, Lakay, at Teya na mga magsisilbi sa mga nahalal ng midterm election ay ang dami na nagpunta kanina sa Bills and Index dito sa Kamara at nagsumiti na sila ng mga panukalang batas para naman sa pagbubukas ng 28th Congress sa July 28. Ako si Milky Regunano nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, KBP Golden Dove Awardee bilang Best Public Affairs Host. Manang Milky Regunan. Hoy, binabati natin si Kuyang Fiscal Bernie Cabiles. Ayan, abay, pagaling ka kaagad, Kuya Bernie, ha? Abay, palakas ka pala. Ayan, kasi kagagaling na to ng ospital, ha? Ayan, nagpatuli. Nagpa-check, nagpagamot. Ayan, palakas ka, Kuya Bernie, at namimiss ka na ng Manila Traveler Square and Compass Club. Samantala, Secretary Jay Ruiz itinangging aalis na siya sa PCO. Idetalye mo balitang yan, RH. Hintay pa siyang alisin at sibakin siya. Ayan. Dapat magkusa na lang siya. Ayan, baka hindi tinanggap lang kayo kanya. Di ba meron namang voluntary? Di ba tinanggap yung kanyang courtesy resignation? Courtesy, baka hindi. O yan. Idetalye mo balita, RH14 Left Narciso, Miss Left. Isaiah Lakay, pinabulaanan ni Presidential Communications Office Acting Secretary Jay Ruiz ang mga ugong na ililipat siya ng opisina. Sa panayam sa Malacanang, sinabi ni Ruiz na mananatili siya sa pwesto hanggat walang bagong utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sagot ito ng opisyal sa napaulat na papalitan na siya sa PCO at ililipat umano sa Presidential Action Center. Ayon kay Ruiz, hindi niya pwedeng iwan ang tungkulin hanggat hindi siya sinasabihan ng Pangulo na umalis na. Ngayong araw ay nag-leave of absence si Ruiz dahil sa masamang pakiramdam, pero pumasok din itong hapon. Itinanggi rin ito na mayroon siyang COVID at nilinaw na isa sa staff niya ang nagkasakit noong isang linggo. Lumiban daw siya sa trabaho kaninang umaga nang sumama ang pakiramdam para sumailalim sa COVID test para makasiguro pero negatibo naman ang resulta. Dahil sa mga report na papalitan na siya, nagkakasakit na siya. Nasistress na, si Senior Undersecretary Ana Puot, ayan, tinanggap na ba ang courtesy resignation nun? Oo, nag-resign, di ba? Ano na? Oo, nag-resign, Lakay. Pero nandoon pa rin siya. So, hindi tinanggap? Nag-resign pero ayaw pa umalis sa kanyang posisyon? Aba, ba't ganun? Ang impormasyon, hindi tinanggap ni Secretary Ruiz yung kanyang resignation. Ba't siyang tatanggap? Di ba dapat presidente? Ayan nga, medyo hindi pa malinaw lang kaya. Vague pa. Ayan. So anong ginagawa niya dyan?
time in, time out. May mga malakasing project yan. Sino ba ang head ng PAC ngayon? Presidential Action Center, Miss Let? President. Ang alam ko lang, ito ay under ng Office of the President. Kaya nga, Oo. Alamin natin kung sino ang head ng Presidential Action Center. Yung balita, malaki kasi ang budget sa PAC, Presidential Anti-Action Center. Di ba may inappoint si Senior Undersecretary Ana Puot, na malapit sa kanyang puso? Ayan. Walang puot. Oo, walang puot. Nasa PAC, At siya ang nagmamando acting chief ng PAC. Paano yan? Ganoon ba? Kung binabanggit mo Lakay na kung may malaking budget, maaaring totoo yung Lakay kasi di ba ito yung mga nilalapitan rin ng mga nangangailangan. Ayan. Oo. Kaya lang marami ang nagtataka, bakit nung parang dating Pangulong Digong diyan lang sa tabi ng Malacanang, may opisina diyan, bakit umupa pa ng malaking building sa San Juan? Lumayo pa. Oo, lumayo pa. Ayan. Ganoon ba? Kasi kita mo di mo rin alam, ha? Di ba alam na ang PAC nag-uupis? Tinutukoy mo na kayong nasa Malacanang. Yun na nga. Kaya lang, umalis sila dyan at pumunta ng San Juan. Kumuha ng malaking building doon. Building talaga, Lakay. Inuupahan. Kita mo, kayo mga taga Malacanang, di alam man nangyayari. Nasa lisihan ba? Anyway, sige, abangan natin yan. Pero marami nagulat dito sa pagpapalit kay sa kababayan ng presidente, Commissioner Biana Rubio. Bakit siya pinalitan? Kahit kami Lakay ay nagulat, lumabas na lang, picture na, kasi matatandaan mo, si Commissioner Rubio, kasama pa siya doon sa mga naritin, Lakay. Yes. Tapos kasama siya doon sa mga naritin, kaya nagulat kami na ngayon ay nanumpa ang bagong commissioner ng BOC. Tsaka kababayan pa ng presidente, anak, Tibatak, Ilocos Norte. Anyari. Alamin mo kung bakit? Lakay, wala pa sumasagot Lakay. Wala pa. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Babalikan pa natin ang pang mga reports. Standby Raymond at Paas, standby Edniel Parosa, standby Josa Cruzat sa ating balitang showbiz. At yung eroplano ng Cebu Pacific, nag-emergency landing pala kahapon sa Cebu, ay sa Zamboanga. Nakatakot naman yun. Parang India Airlines, Huwag naman sana. Opo, ayan. Abay, mantakin mo natakot yung pasahero dahil nakarid daw sila ng 3 pagsabog sa engine ng Cebu Pacific habang ito ay patungo ng Tawi-Tawi kahapon. Kakalungkot naman. Buti na lamang magaling yung piloto. Ayan, nakabalik yung flight 5J ng Cebu Pacific 11:50 AM kahapon patungo ng Tawi-Tawi. Pero dahil nga sa pagsabog, pagkadiferensya ng engine ng aeroplano, bumalik ng Zamboanga. At safe na mga nakalanding. Bagamat nakita ang umusok ang eroplano. Nakatakot naman yun, Ay siguro ang Civil Aviation of the Philippines CAAP, siguro maghigpit sa ating mga airlines. Uso yata ang crash na eroplano ngayon, Babalikan natin mga reports. Take it away, Het. Si Het ba? Balikan natin ang mga reports mula sa Senado. Motion to dismiss hindi maaaring ihain na isang senator judge sa impeachment case. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor naninindigan si Senador Panfilo Ping Lacson na hindi maaring isa sa kanilang senador bilang senator judge sa impeachment case ang maghahain ng motion upang ito ay ma-dismiss. Ito ay kaugnay ng kinakarap na impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte na tatawid na sa 20th Congress. Ayon kay Lacson, maliban sa hindi tama ay katawa-tawa ang senador na maghahain ng motion to dismiss dahil ang senador ay huwes sa impeachment case, kaya't napaka-awkward na ikaw ang dumidinig sa kaso, ikaw ang mag-motion to dismiss at ikaw din ang magdedeklara na ito ay dismissed.
Paniwala ng senador ay dapat sundin lang nilang nakasaad sa konstitusyon na try and decide o dinggin at desisyon ng impeachment case. Matatanda na sa sesyon ng 19th Congress ay nagkaya ng motion to dismiss si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Kabilang sa mga articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo ay ang maanumalya umanong paggasos nito ng 625 million pesos na Confidential and Intelligence Fund o CIF sa Office of the Vice President at bilang kalihim noon ng DepEd. Una na itinulutang ni Senate President Francis Chis Escudero na maaring may isa sa kanilang kasamahang tumayo at magkain ng motion to dismiss sa pagpapatuloy ng impeachment trial at ang kailangan lang ay majority vote. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala, DND ikukonsidera ang mungkahing tayuan ng US Ammunition Facility ang Subic. Idatay mo ang balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Maulang hapon, Lakay Deo at Miss Dea. Welcome sa kagawaran ng Panggulang Pangbansa, ang pag-aaral ng Amerika na tayuan ng Ammunition Production at Storage Facility, ang dati nitong naval base sa Subic. Sa panayam sa lungsod ng Makati, sinabi ng Secretary Gilbert Chidoro na ikukonsidera ng Pilipinas ang hakbang para makakuha ng bagong teknolohiya at posibleng dagdag na empleyo. Reaksyon niya ng kalihim ng tanungin sa utos ng United States Congress sa kanilang Defense Department na silipin ang posibleng paglalagay ng ammunition depot sa Indo-Pacific region. Sa June 16 report ng U.S. House Committee on Appropriations, diretsahan itong pinangalanan ng operating base sa Subic bilang potensyal na lokasyon ng paggawaan ng armas. Nababahala kasi ang mga mambabatas ng Estados Unidos sa kakulangan daw ng parehong pasilidad dito sa strategic at pensyonadong rehiyon. Pakinggan natin, Secretary Gibo. Naturally, we will consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines, and not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers, is definitely encouraged, being a like-minded and a treaty partner in itself. Nilinaw naman ni Secretary Chidoro na wala pa siya natatanggap na formal na proposal para sa nabanggit na usapin. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parrosa. Bago ang balitang showbiz, bati mo natin happy birthday si Bishop Ephraim Pautagana. Hi Bishop, happy birthday. Ganon din kay Congressman dating Secretary Mike Defensor. At kay Bukal Bing Solis ng Romblon. At happy birthday din kay Kuyang Jimmy Camino ng TM Kala Masonic Lads, Noble Ray Noble, at Tolits Lito Palapag mula sa Anito at Halina Boys. At happy birthday din kay Gayus Amador Andrada. Ayan, binabati ni Kuyang Ador at ating Lourdes Andrada. Happy birthday pa kay Auntie Karing D, mula kay Jeff Walda D at kay Human Rights Commissioner Beda Epres. At happy birthday kay Lotto King Greg Servano. Ayan. At happy birthday pa kay Kuyang Colonel Arnold Makadangdang. At ngayon dumagat tayo sa ating happy anniversary din nga pala, ha? 41st anniversary sa ating mga brethren sa Lanabal Masonic Lodge number 269. Lalo sa kanilang Worshipful Master Benz Villoria. Congrats! Showbiz News, baby break. Megan Young at Micael Daez enjoy sa kanilang unang date night bilang bagong parents. Idatay mo ang Showbiz News na yan. Diyosa ng Showbiz, Josa Cruzat. Josa! Miss Thea Talakay, nagkaroon nga ng kanilang unang date night bilang bagong parents ang celebrity couple na sina Megan Young at Micael Daez. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Megan ang ilang larawan mula sa kanilang dinner date sa Makati, kung saan binigyan pa sila ng congratulatory dessert bilang pagbati sa kanilang bagong yugto sa kanilang buhay. Sa caption, sinabi ni Megan na sa kabila ng araw-araw na pag-aalaga kay Baby Leon, mahalaga ring bigyang pansin ang kanilang relasyon bilang mag-asawa.
Kasama rin nila sa pagdiriwang ang kapatid ni Mikael na si Sandro at ang partner nitong si Bea na nagdiwang ng kanyang birthday. Nagpasalamat naman si Megan sa tumulong magbantay kay Leon habang sila ay nasa date at sinabi niyang excited na rin silang makalabas kasama ang anak kapag dating ng tamang panahon. Matatanda ang ikinasal sina Megan at Mikael noong 2020 at isinilang si Baby Leon ito lamang May 2025. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzate nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzata, at maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay. Sabi nating business correspondent, Magkano? ang palitan ng dolar. Abay, lumalakas ang piso, Miss Teya. 56 pesos and 33 centavos. Ayun, lakay yung salary adjustment. Makakabili na ng kahit paano $1. At yan po ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ingat-ingat po dahil umuulan na naman sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye!